Pinakita sa simula ng movie ang mangkukulam na si Iksan na gumagawa ng isang itim na kapangyarihan, at mayroon siyang ginagamit na isang puso at mga mata ng isang baka, at makikita din natin doon si Irma at ang kapatid nitong si Wulan, at gusto palang mapang-asawa ni Irma ang kanyang pinsan, at dahil ayaw sa kanya ng pamilya nito kaya't ipinakulam niya si Galang, gusto nang umuwi ni Wulan ngunit ayaw naman ni Irma. Sinabi niya kay Iksan na gusto kong malaman kung mapapangasawa ko ba ang aking pinsan. Pagkatapos magdasal ni Iksan ay biglang sinaniban si Wulan at sinabing pinsan mo si Galang at hindi siya ang lalaking para sa'yo. Sinabi din ng mangkukulam na layuan mo na siya dahil kung hindi ay siya ang magiging dahilan ng iyong kamatayan. At pagkalipas ng 12 taon ay makikita natin na papunta ang magkapatid kasama ang kanilang ina sa bahay ng kanilang pinsan na si Galang, at lumalabas na ikinasal na pala si Galang kay Nisa. At kaya pala sila nagpunta sa bahay nila Galang dahil birthday ng anak nito na si Sofia na isang bulag. Pagkatapos ay makikita naman natin ang may sakit na ina ni Galang, at malalaman natin dito na may lihim na relasyon pa din pala ang magpinsan, at kaya pala niya pinakasalan si Nisa dahil hiling ito ng kanyang ina, at sa labas ay sinabi ni Galang kay Irma na itigil na natin ito dahil magkadugo tayo. Ano naman kung magkadugo at ikinasal ka sa iba at bulag naman ang anak nyo, at di natin sigurado kung bulag din ba ang dinadala ko, kaya't nagalit si Galang at nilayasan siya nito, at kahit ilang ulit pa niyang tawagan si Galang ay hindi siya sinasagot nito. Pagkatapos ay sinabi ni Wulan na kahit anong tago ang gawin niyo ay malalaman din yan ni Nisa, ngunit nagalit lang sa kanya si Irma at pinalayas siya nito, at ngayon ay galit siya kay Galang dahil nangako pala ito sa kanya na hindi siya nito iiwan, kaya't pinuntahan niya si Galang sa pwesto nito sa palengke at sinabing panagutan mo ang batang ito, at dahil ayaw ni Galang ay tinutukan niya ito ng isang kutsilyo, at nang itulak siya ni Galang sa sahig ay nalaglag ang sanggol na kanyang dinadala. At nang magising ay binigyan siya ni Galang ng pambayad sa ospital, at sinabi nito na tapos na tayo at wag mo na kaming guluhin, ngunit sinabi ni Irma di ba sabi mo mahal mo ako, at matapos siyang iwanan ni Galang ay nagsisigaw sa galit si Irma, at sa kwarto habang natutulog ay sinabi ni Sofia na papatulungan mo naman akong ikabit ito dahil hindi ako makakita, kaya't nang magising ay pinuntahan niya ang anak, at naalala niya ng mga anak na si Nisa. At kaya pala nabulag si Sofia dahil hindi niya kaagad isinugod si Nisa sa ospital, samantala kinagabihan ay nagpunta ulit si Irma kay Iksan, at nagmakaawa siya at sinabi niya dito na gusto ko na ako lang ang babae sa buhay ni Galang. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng mga alahas na ginto, kinuha ni Iksan ang pangalan ng asawa at mga kasama ni Galang sa bahay. Sinabi ni Iksan na tatawagan ko ang demonyong si Anzar upang saniban at patayin niya si Nisa sa loob ng 5 gabi, at mamamatay din ang lahat ng kanyang mga kadugo. Upang gawin ito ng demonyo ay kailangan kong isulat ang inkantasyon sa buto ng isang taong kamamatay lang, at ibalot ito sa bituka ng isang kalabaw, ngunit kailangan ko ng isang bagay mula kay Nise gaya ng buhok, dugo o kaya ay kuko, at magdala ka ng picture niya. Pagkatapos ay naghukay na ng patay si Iksan at pinatay na din niya ang isang kalabaw. Kinabukasan ay nagpunta naman si Irma sa bahay nila Galang, at nagkunwari siyang dadalawin lang niya si Sofia. Pagkatapos ay nakigamit siya ng banyo at kumuha siya ng buhok at sanitary napkin ni Nisa. At naiyak siya nang magpaalam siya kay Sofia dahil alam niya na malapit na itong mamatay. Kinagabihan ay ibinigay na niya ang kanyang mga nakuha kay Iksan. Pagkatapos siwain ng blade ang picture ni Nisa ay inilagay na nito ang inkantasyon sa buto ng patay, at saka binalot sa bituka ng kalabaw at dinasalan. Ilang sandali ay biglang umuga ang paligid na tila lumilindol. Sinabi ni Iksan na matapos ng ika-5 araw ay matutupad na ang gusto mo. At sa unang gabi habang nagdadasal si Nisa ay bigla siyang nahulugan ng isang ulo ng kalabaw at mga lamang loob nito. Ngunit paglabas ni Galang ay wala naman itong nakitang kahit na ano. Kinabukasan matapos gupitin ni Nisa ang buhok ng manika ay kinain niya ito, at sa ikalawang gabi ay sinabi ni Nisa kay Galang na may kakaibang nangyayari dito sa bahay ngunit nagalit lang sa kanya ito. Samantala sa kama ay nakita ni Irma na naging isang demonyo si Wulan, at pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ulit ang totoong si Wulan. Samantala ay nasuka naman ng dugo at mga linta si Nisa at inilagay niya ito sa isang garapon. Kinabukasan habang nililinis niya ang biyanan ay laking gulat niya nang bigla na lang niyang takpan ang bibig nito na tila sinasaniban, kaya't agad siyang humingi ng sorry sa matanda, at nakakagulat na naglakad ang matandang matagal ng may sakit, at pagkatapos ay ibinuhos nito sa kanyang sarili ang isang kaserolang niluluto ni Nisa, kaya't nagsisigaw sa takot si Nisa nang makita niya itong bumagsak at namatay. Sa ikatlong gabi sa burol ng ina ni Galang ay biglang itinaob ni Nisa ang kabaong ng kanyang biyanan, kaya't agad siyang hinawakan nila Galang, at pagkatapos ay pinalayas ng imam na si Shakir ang demonyong sumasanib kay Nisa. At nakita siya ni Irma na bumagsak kay Galang.
At nang magising ay nakita na lang ni Galang na dinadasalan na siya na parang isang patay, pagkatapos ay sinabi sa kanya ng ina nila Irma na akala mo ba na hindi ko alam ang ginawa mo sa anak ko, pagkatapos ay bigla siyang nagising nang tawagin siya ni Sofia, kinaumagahan ay sinabi sa kanya ni Shakir na nakakatakot ang Jane na sumasanib kay Nisa. At ito ang kalimitang Jane na ginagamit sa itim na kapangyarihan upang masira ang mga taong kinamumuhian mo. Sinabi ni Shakir na gaano man kalakas ang Jane ay ang Diyos pa din ang laging mananaig. At ang kailangan mo lang ay manampalataya at maniwala sa kanyang kapangyarihan. Lagyan mo ng tubig na ito ang noo ni Nisa bago ka magdasal. Samantala sa bahay ay nagsisigaw sa takot si Nisa nang makita niya ang namatay na ina ni Galang sa banyo. Dumating si Galang at nagsisigaw siya nang lagyan siya nito ng ibinigay na tubig ni Shakir. At pagkatapos ay inihiga na siya ni Galang ngunit bigla na naman itong bumulaga. Sa ikaapat na gabi ay makikitang nagwawala ang nanay nila Irma, at dumugo ang leeg nito nang kainin ang mga basag na plato sa sahig, at laking gulat nila Irma nang makita nilang patay na ang kanilang ina. Pagkalibing nito ay inamin ni Irma kay Woolen na nagpunta ulit siya kay Iksan, kaya't namatay ang kanilang ina pati na ang kanilang tita. Kaya ko ginawa ito ay dahil nagalit ako nang malaglag ang anak namin ni Galang. Hiningi sa akin ni Iksan ang dugo ni Nisa at sinabi niya na mamamatay ang lahat ng kadugo ni Nisa. Pero di ba hindi naman kadugo ni Nisa si mama at tita, kaya't hindi dapat mangyari ito. Malupit ka at wala ka talagang puso pagkatapos mamatay ni mama, ibig sabihin tayo naman ang susunod. Itatama ko ang lahat at hindi ko hahayaang na may mangyari sa iyo. At sa bahay habang nag-uusap si Nisa at Sofia ay biglang itinali ni Nisa ang kanyang leeg sa chandelier at tumalon. Salamat na lang at nailigtas siya ni Galang. Dumating si Shakir at sinabi nito na dalhin mo si Nisa sa likod ng moske mamayang gabi, at lagyan mo siya ng tubig sa noo at belo sa kanyang ulo. Pagkaalis ni Shakir ay dumating sila Irma, humingi ng tawad si Irma kay Galang at umamin na kasalanan niya ang lahat, kaya't nagalit si Galang at sinabing ikaw pala ang nagpakulam sa amin. Sa ikalimang gabi habang gumagayak papunta kay Iksan ay biglang naging demonyo si Woolen at sinakal niya si Irma. Kaya't agad siyang tumakbo sa labas at nang pupukpukan na niya ito ng malaking bato ay naging normal si Woolen. Ngunit sinaniban ulit ito at biglang umakyat ito sa puno at tumalon kaya't namatay na si Woolen. Nagpunta si Irma sa bahay nila Iksan at ang ina lang nito ang kanyang naabutan. Sinabi niya dito na bakit ang pamilya ko ang mga namamatay. Kaninong dugo ba ang dinala mo? At nang ayaw siyang papasukin ay itinulak niya ang matanda kaya't tumama ang ulo nito sa semento. Samantala sa moske ay dinasalan na nila Shakir si Nisa kaya't nagwala ito, at pagkatapos ay binalutan nila ito ng isang malaking tela na kulay itim, at nang magpatay sindi ang ilaw ay biglang naging demonyo na si Nisa at lumutang sa ere. Sinabi nito kay Galang na mamamatay ka din gaya ng ginawa mong pagpatay sa anak niyo ni Irma, at pagbagsak nito ay humagas sila Galang at Shakir. Hinanap ni Irma si Iksan sa loob upang matigil na ang kulam, at pagkatapos ay nakita siya ni Iksan na sinasaniban. Samantala nang magising si Galang ay sinakal siya ni Nisa kaya't hinampas siya ni Shakir, ngunit lumipat ang demonyo kay Sofia. Sinabi ni Shakir na siya ang demonyong pumapatay sa pamilya mo. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay sinabi ni Nisa kay Sofia na alam mo kung bakit masakit ang tiyan mo, dahil dalaga ka na anak kaya't dinatnan ka na, at ang itinapon na sanitary napkin pala ni Sofia ang nakuha ni Irma. Kaya't sinaniban at namatay ang lahat ng mga kadugo ni Sofia, at kila Iksan ay ipinakitang binabali ni Sofia ang mga buto sa katawan ni Irma, kaya't namatay na ito. Humingi ng tawad si Galang kay Sofia ngunit sinakal siya nito sa ere, at nang dasalan siya ni Shakir ay bumagsak sila ni Galang. Pagkatapos ay sinabi na natagpo ang patay ang lahat ng pamilya ni Sofia habang nakita silang walang malay ni Nisa, at sa huli ay ipinakitang nilapitan ni Sofia ang nasa kritikal na kondisyon na si Nisa. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.